ba nung rally ng Malasakit na ako ang isa sa sumisigaw, magiging presidente ka! Magiging presidente ka! Happy birthday, Tatay Digong! Ikaw lang ang tunay na may malasakit sa aming mga kabataan. We love you! Doon ka ma'am, dali salita ka yan. Ano pong mensahe nyo para kay Tatay Digong sa karawan nito ngayon? Sige. Tay, laban! Makakauwi ka rin! Last nating nagkita, nagpunta ka ng Hong Kong. Pero nung nalaman namin na hinarang kayo sa airport, nagsibalikwasan kaming makabalik dito sa Pilipinas. Ang iba sa amin, na-hold ng sandali. Pero dahil sa pagmamahal namin, ito, bumalik ho kami sa Pilipinas para ipakita ang aming suporta. Dahil nga sinasabi nila doon, na kayo daw ay nag-a-apply ng asylum, ay wala naman pong asylum. Diba, Chinese na din ang nagsabi, wala namang asylum. Ang fake news nga naman, maraming salamat sa mga vlogger na bumubuhay. Sa inyong mga vlogger, dapat lang, son, vlogger na rin ako. O, diba? Ano pong mensahe nyo kay Tatay Digong? Yan. Tay, sa inyong birthday, maraming birthday pang dumating. Patuloy ang laban. Mananalo tayo sa bawat laban dahil dito tayo sa katotohanan. Doon sa kabila, pabiktim. O diba, pabiktim sila, yan ang totoong pabiktim. Ang mga anak ko dati, nung kapanahunan ng nagdaan before ikaw, takot silang lumabas. Pero nung ikaw na naging presidente, maaayos na ang tulog ko sa abroad. Wala na akong problema. Lagi na akong nagha-hiking, lagi na akong nasa bundok. Ang mga anak ko, panatag sila. Pero ngayon, ang mga anak ko, Mama, biglang uwi ko dito sa Pilipinas. Karamihan ng kabataan, may kasong rape, may kasong murder, may kaso ng kung ano-anong kriminal. Ang mga kabataan, andyan yung aking anak. Alam niya. So bakit po kami umuwi dito sa Pilipinas? Ma'am, bakit nga po kayo umuwi dito sa Pilipinas? Dahil dito sa Pilipinas, wala nang safety. Hindi na safe ang buhay ng bawat isa. Lalong-lalo na ang aming mga anak. So kailan po kayo dumating galing Hong Kong po, ma'am? Noong March 12, 11, hinold si Tatay Digong. Noong 9 ba yun? 9, nagkita-kita kami sa Hong Kong. Nandun siya. Sad to say na mga lumabas na mga bayaran daw yung mga nasa Hong Kong. Diyos ko, Mama Nia, kung gaano kadami ang nasa loob ng Southern, mas maraming nasa labas na nag-aantay o umaasang makita lamang si Tatay Digong. Umakyat siya doon sa Southern sa taas, tiningnan niya yung mga tao sa sobrang daming mga tao. Nangangarap na makita lamang siya. Ako hindi ko na tinapos yung pagsasalita ni Tatay Digong, lumabas na ako. Dahil sa sakit ko na ang dami kong kababayan na gustong makita si Tatay Digong. Pero nga, sa policy kasi nila, na pag lumabas ka na, hindi ka na pwedeng bumalik at hindi ka na din po pwedeng magpapasok. And for the security, kailangan kasi mismo na medyo maluwag sa loob para nakikita ng mga security ni Tatay Digong at kay BP Sara. So, sabi po ma'am, dito balita na yung daw pong pagpunta nila sa Hong Kong ay binayaran daw po kayo. Sandali po, hindi po. Yan pong pasasalamat ng kampo na nangunguna ang kampo ni Apollo Kibuloy. Matagal na pong plano yan. Yan po ay special trip ni Tatay Digong at ng kanyang partido. Na pagpapasalamat namin kasi noon, nung natapos si Tatay Digong sa kanyang termino, hindi naman po siya nakarating doon sa amin at hindi din kami nakapagpasalamat sa kanya. So ang pagpunta nyo po doon ay matagal na pong plano yan. At wala pong planong asylum. Nakita nyo naman nagsalita na ang Chinese community na pumunta sila doon. Walang asylum na ina-apply. Siguro naman, di ba, pag nag-apply si Tatay Digong, di ba, naku, 100% sobra pa. Diba, tatanggapin. So yung po nyo sa Hong Kong, yung bilang pasalamat po natin kay PRRD, gaano po karaming taong umattend na kababayan po natin doon? Ay, sobra. Alam nyo po,
5:30 AM pa lang, puno na po yung Southern. Ubus na po yung ticket na ito. Alas 6, ubus na po ang ticket na ito. Wala na, hindi na po pwedeng makapasok. Wala na kasi ang may ticket lang po ang pwedeng makapasok. So, ang estimate ko sa nakita ko is 1,000. Kasi nga po kung gaano karami ang tao sa loob, mas marami po ang tao sa labas. Siguro sa loob may mga 6, I don't know, ayokong mag-ano ha. Kasi sabi nila, ang narinig ko is 6,000. 6,000. Pero para sa akin na hindi naman umabot siya ng 6,000 sa loob. Mas marami po sa labas. Puno po yung Southern playground at saka sa labas po ng kung saan naggagathering ang yung ano ni Apollo Kibuloy. So, Ma'am, ano po, sa tingin niyo po, gaano kainit at ang pagtanggap po ng mga kababayan natin sa mga Duterte noong naandun po sila sa Hong Kong bilang pasasalamat po kay PRRD? Gaano po kainit yung pagtanggap ng mga kababayan natin doon? Sobrang uhaw na uhaw po kami. Lalo na po ang iba sa amin na sobra po ang mga luha nila. Kaya nga po ako, inagahan kong lumabas kasi nag-aakala ako na paglabas ko may mapapapasok pa akong iba. So, ayun, ang mga kasamahan kong OFW talagang uhaw na uhaw po talaga sila na makita si Tatay Digong at ang Duterte. Lahat ng Duterte's led, talaga uhaw na uhaw silang makita. Noong pong pagkatapos mag-speech ni BP Sara at siya po'y nagpa-unlock magpa-picture bawat isa, kayo po ba nagkaroon ng chance para makapagpa-picture kay BP Sara? Yes! Kasi pinaalalahanan ko siya na Inday, naaalala mo ba nung rally ng Malasakit na ako ang isa sa sumisigaw, magiging presidente ka! Magiging presidente ka! Yun siya huminto. At yun nga, hindi na siya nagsalita. Kinuha niya yung phone ko. Andito nga naman, ipapakita ko mamaya yung picture niya. Sige. Gamit ang aking phone na noong pa lang na nangangampanya yung Malasakit, anong year? 2016, 2017 na talagang nagkumpisa yon. Talagang inaano na talaga namin na magiging presidente siya ng Pilipinas, sad to say. Ngayon ma'am, total nasabi niyo na po lahat talaga kung gaano kainit ang pagtanggap sa mga Dutertes. Pwede po bang makita yung sinasabi niyong ticket, i-flex natin dito sa video na to, ayan. Ito po yung naging ticket namin sa Hong Kong noong nagpunta po si Tatay Digong. Ito po yung ticket is limited lang po talaga. Kasi po sa Hong Kong ayaw talaga ng crowded na syempre for the security. Alam niyo naman po ang Hong Kong policy, talagang buhay talaga yung priority nila, yung safety ng bawat isa, yung hindi tayo magkakasakitan. Yun po talaga ang kanilang number one na talagang inaalagaan. So maraming salamat po Hong Kong Police, Hong Kong Government, maraming salamat po sa inyong lahat sa safety, lalong-lalo na pa ang naging security ni Inday Sara dyan sa Hong Kong nung nagpunta po sila. Kitang-kita ko po kung gaano po ninyo prinutiktahan si Vice President Inday Sara. Kahit nga po yung kamay ko nakahawak, talagang hinawi, talagang as in hinawi yung kamay ko. Sige, So maraming salamat. Sige, last message na lang po. Ano lang po yung wish niyo po sa kaarawan ni Tatay Digong ngayon at sa Panginoon Diyos? Tatay, alam ko, ikaw ang may tunay na pagmamahal sa Diyos. Nahuhusgahan ka ng iba na hindi mo kilala, ang Diyos hindi mo siya kinikilala. Pero marami kang nasabi kung gaano mo kamahal ang Diyos at mas labis mo pa siyang kilala kisa sa amin. Tay, laban lang, palakas lang tay, makakauwi ka rin at masisilayan mo ang bawat isa. At salamat sa lahat ng mga vlogger,
na nagsusumikap, nagpapakahirap, na ito maihatid lang yung tama, yung buong katotohanan dahil wala na po tayong pag-asa sa mga media na yan. GME and ABS-CBN, I don't know, hindi pa ako nakakapanood ng mga news na yan. At talagang nakikita nyo po yung si Ma'am Hanilet kung paano habol-habulin ng GMA na hindi pinapansin, di ba? Kasi nga wala na eh, nandoon na yung takot natin, yung wala na tayong tiwala. Yun po, maraming salamat sa lahat ng vlogger. Kayo po, saludo ako sa inyo. Sige ma'am, isa na lang isigaw natin Duterte. Duterte! 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 Duterte lang ang sakalam!